Okay, sa episode na ito ipapakita namin kung paano natin mare-recover yung ating Facebook account gamit ang web browser ng PC. So pwede kayong gumamit ng desktop or laptop. So ang problema ng Facebook account na i-recover natin ngayon ay nakalimutan na nito yung Facebook password. At ang isa pang problema, hindi na rin gumagana yung email o kaya yung phone number na nakalink dito sa Facebook account na ito. So ipapakita namin kung paano nyo mabubuksan yung inyong Facebook account kung sakaling nakalimutan yung password at hindi na active yung phone number o kaya email na nakalink sa inyong account. So ipapakita namin lahat to gamit yung web browser ng PC. Actually wala namang pinagkaiba kung gagamit kayo ng phone or PC as long as ma-access nyo yung link na ibibigay namin sa inyo. So simulan na natin. So buksan yung web browser. So pumunta kayo sa facebook.com/login/identify. And then dito sa find your account, i-type nyo lang dito yung cellphone number, yung email, o kaya yung name ng inyong Facebook account na nire-recover. Ayan, and then pindutin natin itong search. Ayan, so may ibang pangalan dito na lumalabas na kapangalan ng Facebook account na sin-search natin. So piliin nyo na lang dito yung Facebook account na i-recover nyo. So pindutin natin tong this is my account. Ayan, and then after that, syempre, nagtatanong siya ng password. Yun nga lang, ang problema natin, nakalimutan na nga natin yung password ng account na ito. So ang gagawin natin ay i-recover na natin ang account na ito. So pindutin natin itong try another way. Ayan, so ito pa yung isang problema natin, hindi na rin active yung email address o kaya yung phone number na nakalink sa ating Facebook account. So kung sakaling hindi na active yung inyong email address or yung inyong number na nakalink dito, pindutin nyo tong no longer have access to this. Okay, dito naman, since hindi na nga natin ma-access yung phone number o kaya email address na nakalink sa ating Facebook account para ipadala yung recovery codes, so kailangan nating maglagay ng bagong email address at mag-submit ng bagong ID para ma-verify tayo ng Facebook. So pindutin natin tong start. Ayan, sa point na to, kailangan na nating maglagay ng bagong email address. So take note, ang kailangan na ilagay yung email address dito ay yung active, yung gumagana na bubuksan nyo dahil dyan ipapadala sa email address na yan yung recovery codes para tuluyan na nating ma-recover or mabuksan yung ating Facebook account. So i-type lang natin dito yung active na email address natin. Tandaan po natin na hindi pwedeng ilagay yung email address dito na nakalink na sa ibang Facebook account. So mas magandang gumawa na kayo ng bagong email address. Ayan, kapag na-type na natin yung email address dito, pindutin natin tong get code. Ayan, so pinadala na ng Facebook ang verification code or recovery code doon sa email na nilagay natin. So ang gagawin natin ay bubuksan natin yung email address na nilagay natin dito at i-check na natin kung meron na ba tayong na-receive na recovery code galing sa Facebook. So once na-receive na natin yung verification code doon sa ating email address, ay ita-type natin yun dito. And then pindutin natin tong confirm. Ayan, ang susunod na step natin ay kailangan nating mag-upload ng valid ID para ma-verify ng Facebook yung ating identity. So pindutin natin tong upload ID. Okay, dito naman pwede tayong pumili ng mga valid ID na meron tayo. So halimbawa, ang pipiliin ko ay driver's license. And then pindutin natin tong next. Ayan, and then i-upload na natin yung ating valid ID. So pindutin natin tong upload. Ayan, and then piliin nyo sa inyong computer kung saan nakasave yung valid ID na i-upload nyo. Ayan, and then make sure na malinaw po yung information doon sa inyong valid ID para mabilis itong ma-verify ng Facebook. So pag okay na, pindutin nyo itong submit. Sa mga magtatanong naman dyan, what if hindi po parehas yung pangalan nyo doon sa Facebook account, doon sa valid ID na sinasubmit nyo? Huwag po kayong mag-alala kung sakaling ganun man ang inyong sitwasyon, ay i-verify po mabuti ng Facebook yan. Kasi in my case, kung mapapansin nyo, ang nire-recover ko ay Mike Best na account. And then yung valid ID ko na sinasabit ay nandun po yung buong pangalan ko, yung full name ko. So hindi po parehas doon yung valid ID ko and then yung pangalan ko sa Facebook. Pero ito double check po lahat ni Facebook yan, i-verify niyang mabuti yung ating account doon sa ating valid ID. Ayan, so bini-verify na ngayon ni Facebook yung ating identity. So dito double check na ni Facebook yung ating account at doon sa valid ID na sinamit natin. So maghihintay tayo ng hanggang 48 hours para ma-review ng Facebook yung ating identity. So from time to time, pwede na nating bisitahin yung ating email kung sakaling nag-email ng Facebook at na-verify na ba nila yung ating Facebook account at yung ating identity. Ayan, so meron na po tayong na-receive na email mula sa Facebook. Ayan, na-confirm na ni Facebook na tayo nga ang nagmamay-ari ng Facebook account na nire-recover natin gamit yung valid ID na sinabit natin. Ayan, so na-confirm nga ni Facebook yung ating identity at pwede na nating i-reset yung ating Facebook password. So, pindutin natin tong reset password.
Ayan, so pwede na nating i-reset yung ating lumang password at pwede na tayong mag-type ngayon ng bagong password. So i-type na natin yung bagong password natin dito. Make sure lang na wag na natin itong makakalimutan para hindi tayo magka-problema. So pag okay na, pindutin natin itong reset. Okay, na-reset na natin yung ating Facebook password at napalitan na natin ng bagong password. So pindutin natin itong get started. And then continue. And then skip lang natin itong mga sumusunod na nandito. So skip lang natin yan. And then go to newsfeed. Ayan, so successful na nating nabuksan yung ating Facebook account at na-reset na natin yung ating lumang password at napalitan na natin ng bagong Facebook password. Ayan, so marami na naman siguro magtatanong sa atin kung paano lumabas yung no longer have access to this na kung saan pwede tayong mag-type ng bagong email address at pwede tayong mag-submit ng valid ID. So take note po, pwede nyo lang pong gawin ito kapag yung device na ginagamit nyo ay dati nyo nang ginagamit or dati nyo nang nailagin doon yung inyong Facebook account. So halimbawa ako, ginamit ko itong PC or laptop sa pag-recover nitong aking Facebook account. Itong PC na to or itong laptop na to ay dati ko nang nilagin yung aking Facebook account na nire-recover dito sa device na ito. Kaya na-recognize ng Facebook na itong device na gamit ko ay dati kong ginamit dito sa Facebook account na ito. Kaya lumabas po yung no longer have access to this na kung saan pwede tayong mag-submit ng valid ID. Pero kung hindi po marirecognize ng Facebook na yung device na ginagamit nyo, halimbawa itong laptop or itong desktop computer or kahit na yung cellphone nyo, once na hindi niya po na-verify or na-recognize na yung mga devices na ginagamit nyo ay hindi nyo pa ginamit dati or na-login dati doon yung Facebook account na nire-recover nyo, ay hindi po lalabas yung no longer have access to this na option na kung saan pwede tayong mag-type ng bagong email address at pwede tayong mag-upload ng valid ID. Okay? So sana po nakatulong ang video na to at sana po may natutunan kayo. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye!